Praise the Lord. Thank you po sa awiting yan. Salamat sa pag-ibig ng Diyos sa ating buhay, mga kapatid. Yung ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo ay hindi sapat sa ating paglilingkod sa Kanya. Can you imagine that God gave His only begotten Son crucified on the cross, shed His blood? Bago siya malagutan ng hininga, sabi niya, "It is finished." He did not say, "I am finished." No. Ang Diyos hindi pa tapos sa buhay ko, ang Diyos hindi pa tapos sa buhay niyo. That's why we need the Word of God. That's why we need the church that preaches the true Word of God. Amen? Open your Bible, please, in the book of Jeremiah. Jeremiah chapter 17. Jeremiah chapter 17. Tayo po ay magsitayong lahat, pati po yung nasa admin. Let us stand up, please. And open your Bible in the book of Jeremiah, chapter 17, from verse 1 hanggang verse 10. I'm going to read verse 1, you read verse 2. Kung nakuha nyo na po, give me a loud amen. Ang kagandahan po sa Baptist Church ay we required every member to have your own Bible. Pero nakakalungkot, ang iba, you have your own cellphone but you don't have your Bible. Kaya we need a hard copy of the Bible. Because we believe that the Bible is the Word of God. This is our authority. And verse 1, babasahin ko po and you read verse 2. The sin of Judah is written with the pen of iron and with the point of diamond. It is graven upon the table of their heart and upon the horn of your altars. Ating pong sabay-sabay, ano po? Okay, verse 3. Oh, my mountain in the field, I will give thy substance and all the treasures to the spoil, and thy high places for sin throughout all thy borders. Thus saith the Lord, cursed be the man that trusted in man, and maketh flesh his arm, and whose heart departeth from the Lord. For he shall be like the heat in the desert, and shall not see what good cometh, but shall inhabit the parched places in the wilderness, in a salt land and not inhabited. Blessed is the man that trusteth in the Lord, in whose hope the Lord is. For he shall be a tree planted by the waters, and that spreadeth out her by the river, and shall not see when her heat cometh, but her leaf shall be green, and shall not be careful in the year of drought, neither shall cease from yielding fruit. The heart is deceitful above all things, and desperately wicked. Who can know it? Verse 10, I, the Lord, search the heart. I try the reins, even to give every man according to his ways. Dakilang Diyos, salamat po sa inyong salita na aming binasa. Salamat, Panginoon, sa bawat isa na naririto. At ganyan po, Panginoon, aming dalangin ang aming mga bisita na kayo po ang magbigay sa kanila ng liwanag ng simpleng paraan ng kaligtasan. At ganyan po sa bawat anak nyo, makita po namin ang tunay na pagtitiwala po sa inyo. Patawad po sa mga kasalanan, pagpalain po lingkod nyo gagamitin, Lord, empower me, Holy Spirit of God, and give me the words that I'm going to say, and I pray, O God, that it would reach the heart of your people to bless them. In Jesus' name we pray. Amen. Thank you, and be seated, please. Sa ilang mga talatang makita natin dito, mga kapatid, sa chapter 17, ay ipinakita po sa atin dito ay
ang kasamaan ng bayan ng Diyos. Sapagkat ang sabi po doon sa verse 1, the sin of Judah is written with pen of iron, and with the point of diamond, it is graven upon the table of their heart, and upon the horn of your altar. Kasi po, ang bayan ng Diyos, ang Israel, sila ho ay nagkaroon ng rebellious attitude. Sapagkat sagana sila at ipinakita dito na sila'y lumayo, sila'y nakipag-compromise, siya ay lumihis, at ang gusto nila yung sarili nilang kagustuhan ang masunod. Tandaan po natin mga kapatid, isang bagay na pinakamahalaga sa buhay ng Kristiyano ay kung saan at kanino tayo nagtitiwala. Ito pong mga taong ito ay sila ang isang faktor kung bakit sila po ay naging lumihis sa landas ng Panginoon. Sila ay lumikha ng sariling kakayahan, ng sariling palatuntunan, at ang gusto nila ay gawin yung sarili lang kagustuhan ay sapagkat yung kanilang maling pinagkatiwalaan. Mahalaga po kung kanino tayo nagtitiwala. Tandaan po natin, ito'y bayan ng Diyos. Ito po ay inilalarawan. Israel is always the picture of every independent Baptist churches and every individual Christian. Kung ikaw ay anak ng Diyos, sabi ng Bible, the Word of God is yours. Amen. We need to listen to the Word of God. Dapat tayo po ay, kung ano itinuturo ng Biblia, yun po ang ating paniniwalaan. Kaya po, ang title ng mensahe ngayon pong umaga ay, Don't Misplace Your Trust. Huwag tayong magkamali sa ating pinagkakatiwalaan. Yan po ang pamagat po, mga kapatid. Tandaan po natin, huwag nating hayaan na magpakamali tayo sa ating pinagkakatiwalaan. Huwag tayong magkamali, mga kapatid. Sa first verses, ay ating makita, mga kapatid, na ito yung expression kung pag-gaano naging kasama ang bayan ng Diyos. Ang bayan ng Judah. Ang malaking kadahilanan ay kung bakit po sila ay naging ganito ang kanilang maling pinagkatiwalaan. Sabi po sa verse 5 ay ganito po ang sabi sa verse 5. Thus saith the Lord, cursed be the man that trusted in men, and maketh flesh his arm, in whose heart departed from the Lord. Very striking po ito, mga kapatid. It is very striking for us to learn kung ano ang hindi gusto ng Diyos. Sapagkat ang nakita ng Diyos sa kanila ay yung kasalanan nila ay talamak. Worst. Sapagkat sila ay nagtiwala sa kanilang sarili. Kaya ang unang-unang mga bagay ng mga kapatid, dapat nating malaman kanino at sa kanino tayo magtitiwala. Don't misplace your trust. Number 1, do not trust in human riches. Huwag tayo magtiwala sa kayamanan. Sabi ng Bible, what shall a profit a man if he gained the whole world and lost his own soul? Tandaan po natin, mga kapatid, minsan ang mga tao ay madaling maakit ng kayamanan. Sabi ng Bible, ay huwag tayong magtiwala sa ating kayamanan. Ito ang isang bagay na naglalayo sa puso ng tao mula sa Diyos. Don't trust in human riches. Ingatan natin ang ating pagtiwala sa dapat natin bigyan ng tiwala. Ito ang isang bagay na naglalayo sa puso mula sa Diyos.
Kapag ang isang tao ay nagkaroon ng stable job, minsan nalilimutan na ang Diyos. Magandang takbo ng business. Sabi nga, earning good. Ang iba'y, dati pastor, pag-pray nyo ang aking business. Dati pastor, pag-pray nyo ang aking trabaho. Dati pastor, pag-pray nyo ako. Pag ako'y nakarating na ibang bansa, magsasawa kayo sa padala. Eh, sawang-sawa na nga ako, wala pang narating eh. Ha? Iyan minsan ang sinasabi ng mga tao. Minsan pag ang magandang takbo ng business, hindi niya namamalayan na doon na siya nakasandal sa kanyang business. Doon na siya nakasandal sa kanyang kayamanan. Tandaan po natin, ipinanganak tayo ditong walang dala. Aalis ka rin dito, wala kang dala. Sinong milyonaryo at bilyonaryong tao nung namatay ay may dala siya? Wala. Kaya, tandaan po natin, God is always reminding us, His people, na after na makaranas ng mga pagpapala sa buhay, mag-ingat po na baka makalimutan mo ang Diyos. Alam niyo mga kapatid, ang kayamanan ng tao ay may hangganan. I've been in several countries. You know, people talagang mayaman sila. They are wealthy. At ang iba ay sasabihin, I have gotten this wealth. Listen to this. Wala po. Lahat ng kayamanan ay galing yan sa Diyos. Amen. So do not trust in human riches. Number 2, do not trust your hand. Sabi po dun sa verse 5, thus saith the Lord, cursed be the man that trusted in men. Sumpain ang tao na nagtitiwala sa tao. Yan sabi ng Bible. And maketh flesh his arm. Ibig sabihin yung kanyang lakas. Magtiwala sa sarili mong lakas. The source of our strength is God. Are you listening? Huwag tayo magtiwala. Ngayon malakas ka. Baka isang araw mahina ka na. Huwag tayo magtiwala sa sarili nating lakas. Huwag mong pagtiwalaan ang iyong kamay. Yan ang sabi ng Bible. Thus saith the Lord, cursed be the man that trusted in men. Sumpain ang tao, nagtitiwala sa tao. Ang tao ay may hangganan. Huwag natin kalimutan, minsan may mga iniisip tayo na ang mga tao ay pwede nating lapitan, pwede nating sandalan. At minsan dun tayo umaasa. Mabibigo ka minsan. Kaya sabi ng Bible, doon sa verse 5, and maketh flesh his arm. Minsan nagtitiwala tayo kung ano yung magagawa natin. O maaaring tayo malakas ngayon, pero isang araw manghihina ka. Kaya dapat tayo magtiwala lamang sa Diyos. Amen? Minsan ay pinagtitiwalaan natin ay ang ating magagawa. Do not trust your hand. Do not trust your flesh. Do not trust your might. Why? Sapagkat hindi kailanman pwedeng panghawakan. So I said, number 1, do not trust in human riches. Number 2 is what? Do not trust your hand. Number 3, do not trust your heart. Do not trust your heart. Sapat ang sabi ng Bible, sa verse 5 again, ang sabi ng Bible, thus saith the Lord, cursed be the man that trusted in men, and maketh flesh his arm, and whose heart departed from the Lord. Pag nagtiwala ka sa tao, at nagtiwala ka sa lakas mo, at nagtiwala ka sa sarili mo, ang sabi ng Bible, ilalayo niyan ang puso mo sa Panginoon. At sasabihin, ako'y magaling. Kaya nga ang problema ng tao, they are very proud of their riches. They're very proud of their might. They're very proud of their personality. They're very proud of what they have. The Bible says, pride cometh before destruction.
Hindi po nais ng Diyos na tayo mayabang. Hindi nais ng Diyos na tayo mapagmalaki. Kaya sabi ng Bible, humble yourself under the mighty hand of God. Minsan kaya ang ibang mga Kristiyano ayaw ng ibang simbahan kasi hindi sila nire-recognize. Mga kapatid, kahit na hindi tayo i-recognize sa church, alam ng Diyos ang puso natin. Ngayong umaga, kayong mga nandyan sa admin, kayong mga naririto, ina-admire ba ng Diyos na ang puso mo ngayon nakasintro sa Kanya? Kaya alam kaya ng Diyos? Maaari na sa simbahan, katandaan natin mga kapatid, hindi lang tayo pumupunta ng simbahan para magsimba. Hindi ho, para tayo'y matuto. Amen? Para tayo ay matuto. So don't trust in human riches, don't trust your hand, and then don't trust your heart. Sabi ng Bible, and whose heart departed from the Lord. Bakit hindi pwedeng magtiwala? Bakit hindi pwedeng pagtiwalaan ang puso? May sagot din ng Bible. Binasa natin niya sa verse 9. The heart is what? Deceitful above all things, and desperately wicked. The word desperately, it means extremely. Desperately wicked. Sinagot ng Panginoon, we better listen to God dahil kung ang puso natin, ang pag-uusapan, ang sabi po ng Bible, ang puso natin ay desperately wicked. Anong ibig sabihin? By nature. Anong ibig sabihin yan? Ang puso natin ay deceiving. Nakakadaya. So it is wrong for you to trust in human riches. It is wrong for you to trust your hand. It is wrong for you to trust your heart. Ano ang idudulot kapag ito ang mga bagay na ito ang ating pagtitiwalaan? Anong maidudulot? Number one, it is deceiving. It is deceiving. Nakakadaya yan. Tandaan po natin, lalo na pag maganda na ang trabaho, palayo na, hindi na nakakaalaala sa Diyos. See, sinasaway mo, nung maging Kristiyano, ay nawala yung paninigarilyo, wala yung pag-iinom ng alak, nung magkaroon ng trabaho, binalikan niya, na-revive. O, nagkasakit. O, nasaan na yung iyong kayamanan? Nasaan na yung iyong lakas? Ang sabi ng Bible, what you sow, you will reap. Ano may tinanim siya mong aanihin? Kaya ang aakalain mong pwedeng panghawakan ay ang ating puso, mga kapatid, it is deceiving. Kaya huwag tayong magtiwala sa kayamanan ng tao, huwag tayong magtiwala sa sariling lakas natin, huwag tayong magtiwala sa puso natin. It is deceiving. Minsan kapag may magandang trabaho, akala natin sigurado na at garantisado na, pero hindi. Brad, akala ko nasa ano ka nagtatrabaho. Wala na akong trabaho. Kaya sisimba na ako. Pag-pray nyo nga, pastor, ngayon natutunan mo. Pero nung ikay may trabaho at sagana ka, bye-bye, Lord. Saan ka na involved? Sa drug lord. At saka sa gambling lord. Mga kapatid, not only deceiving, when you trust in human riches, when you trust in your might or in your hand, when you trust your heart, it is deceiving, it is diverting. Ilalayo ka niya sa Panginoon. Alam niyo, maraming Kristiyano na dati-dati active, pero ngayon nanghihina na. Kasi ang pinapakinggan natin, yung sarili, yung puso natin. Yung kamay natin kasi puno ng pagpapala. Nauubos din yan. Yung isang lugar na bukal, huwag niyong baliktarin. Yung bukal minsan naiiga.
Pag binaliktad nyo, baha na yan. Ha? Hindi ko kasalanan yan, ha? Pero, atin, ubusan tayo pa kaya. Mga kapatid, ilalayo ka niyan. Ilalayo ka ng puso mo. Ginugulo niyan ang buhay mo. Tingnan mo yan, ikay walang-wala, ang tinutino mo, nagbabasa ka ng Bible. Nananalangin ka. Now, sagana ka na, nalimutan mo na yung pananalangin, nalimutan mo na yung Bible, nalimutan mo na yung church. At pagka nakakita ka ng mga Kristiyano, lalo pag pastor nakita mo, abay, iba na ang daan mo. Tumatago ka na, there's a way that seemeth right unto man, but the end thereof is destruction. Mga kapatid, paalaala lang to kasi ngayon ang first Sunday ng 2026. God is reminding us. Huwag tayong magmataas. Huwag tayong magmataas. So it is deceiving. Don't trust human riches. Don't trust your heart. Don't trust your hand. Why? It is deceiving. It is diverting. Number 3, it is disappointing. Bibiguin ka niyan isang araw. Kala mo lang. Ha? Meron ka anuhin natin mga kapatid, tanggapin natin merong mga bagay sa buhay natin na hindi natin kayang gawin. Merong mga bagay na hindi natin kayang gawin. Ha? Bibiguin ka niyan. May hindi ka kayang gawin sa buhay mo. Limitado tayo eh. Amen? So disappointing. Minsan kasi, pag hindi nasunod yung sarili natin, nandi-disappoint tayo. No? Minsan pag wala tayo sa mood, wag na lang akong sumimba. Wala ako sa mood. Kahit na hindi masakit ang ulo, sumasakit yata ang ulo ko. Uy, sumasakit pa lang ha, sumasakit pa lang, pero hindi ka nagsisimba, di lalo na kung sumakit. Parang yung Kristiyano na, parang uulan. Hindi ako sisimba, parang uulan. Parang uulan pa lang yan, di lalo na pag umulan. Ha? Minsan kasi ang sinusunod natin yung mood ng ating buhay, ng katawan natin. Pag ayaw mo nang magsimba, marami ka ng dahilan. Pero pagpunta sa mall, marami ka ring dahilan. It is disappointing. And then number 4, it is discouraging. Madi-discourage ka na. Bakit? Yung pinagtiwalaan mong pera, nawala na. Anong nangyari? Na-scam. Naubos. Bakit? Ay pinuutang ko, tapos hindi pa nagbabayad. Kasi nagtiwala ka kasi. Sabi ng Bible, borrower is a servant of the lender. Yan, sabi ng Bible. Alam nyo, pagka ikaw discouraged na, papanghinain ka na. Mawawala na yung prayer mo. Sabi ng Diyos, pag hiningi ko sa Kanya, ibibigay niya, bakit wala? Sana nandito ka nung Thursday. Naunawaan mo kung bakit. So, it is wrong for you to trust in human riches. It is wrong for you to trust your hand. It is wrong for you to trust your heart. Bakit hindi ka dapat magtiwala sa tao? Bakit? Bakit? Number 1, men are limited. Men are limited. In Psalms 118 verse 8. Ano sabi ng Bible? Sa Psalms 118 verse 8. It is better to trust in the Lord than to put confidence in men. Hindi naman tayo tinuturuan ng Diyos na magdudahan sa bawat isa. Hindi po ganon. Ang itinuturo po ng Diyos ay hindi natin pwedeng lubusang pagtiwalaan ang tao sapagkat ang tao ay limitado. Kaya makita mo yan, magsusurrender ng buhay tapos magkikwit. Alam niyo, sabi ko nga,
Pag ako'y may tiwala sa isang tao, buhos ang tiwala ko. At ang buhos ang tiwala ko, gawa ng Panginoon. See? Kaya kahit sa pag-ibig, sa mga young people, ayaw ko na sa'yo. Bakit? Wala akong katiwa-tiwala na sa'yo. See? Bibiguin ka ng tao. Men are limited. Tandaan po natin yan. We are too limited. Ano sabi sa Psalms 118, verse 9? It is better to trust in the Lord than to put confidence in princes. Kahit na anong antas ng buhay natin, it is important to know na sila ay may hangganan, may limitasyon. Kahit na sino yan, meron niyang limitasyon. Kaya dapat magtiwala tayo sa Panginoon. Men are limited. Number two, men are liars. Bakit hindi tayo dapat magtiwala sa tao? Mga sinungaling, sabi ng Bible. Romans 3, verse 4. Romans 3, verse 4. Ano sabi ng Bible? God forbid. Yeah, let God be true. But every man is what? A liar. Every man. Bible yan. Sino sa inyong hindi nakapagsinungaling? Pakita sa ng kamay. Ako lang? Minsan, nagsisinungaling tayo. Bakit? By nature, ang tao'y sinungaling. Yan, sabi ng Bible, it is not good to misplace our trust. It is not good to trust in human riches. It is not good to trust in might, in your hand. It is not good to trust your heart because men are liars. Yeah. And then, number 3, bakit hindi ka dapat magtiwala sa tao? Because men are limited. Men are liars. Number 3, men have lapses. May mga lapses ang tao, mga kapatid. Kaya sabi sa Proverbs 25, verse 19, ang sabi ng Bible sa Proverbs 25, verse 19, confidence in unfaithful men in time of trouble is like a broken tooth and a foot out of joint. Akalain mo yan? Pag nagtiwala ka sa isang unfaithful man in time of trouble, ang sabi ng Bible ay katulad ng broken tooth, sirang ngipin. At pilay, joint, may problema. Grabe, ano? Kaya, dapat ay, may mga lapses ang tao eh. Mga ngako yan ngayon, pero hindi man ginagawa. Lapse yan eh. Kalahin mo yan? Nagsimba ka, pero hindi ka naligo. Lapse yan. Hindi mo ba napapansin na yung katabi mo nagaganyan na? Mabuti, hindi ka tinatanong. May lapses ang tao. Yan ang ibig sabihin yan. Kapag nagtiwala ka sa taong may kakulangan at hindi mapapanghawakan at mapagkatiwalaan, ang sabi ng Bible, parang sirangipin at talagang bibiguin ka niyan. Bibiguin ka niyan. Kapag dyan ka sa mga bagay na yan nagtiwala, ilalayo ka niyan sa Panginoon. Dadayain ka, bibiguin ka, at panghihinain ka. Nakakapanghina kaya yung isang taong pinagkatiwalaan mo pagkatapos hindi ginawa yung ini-expect mong gagawin. No? Naalala ko nung namatay yung lula ni Ma'am Del sa Quezon, ay nagsisimula pa lang ng gawain. Doon kami sa dating haunted house. Sabado, ako lang ang umuwi kasi makikipaglibing pa siya. Dumating ako dito about 8:30 in the evening or 9. Meron akong naka-assign na maglilinis nung church. Siyempre, puntahan ko yun. Pagdating ko hindi malinis. Hindi ginawa. Nanghina talaga ako. Sabi ko, grabe. Ako'y nakisakay lang sa truck kasi wala ng bus. Nandun ako sa ibabaw ng Copra truck. Doon ako nakasakay. Para kang minamasahe doon. Pero alam niyo, talagang nakakapanghina. But by the grace of God,
Ayun, ang ibig kong sabihin mga kapatid, ay ang tao, may lapses yan. Ang tao, sinungaling yan. Ang tao, limitado yan. Mga kapatid, itong message na ito, isang babala. Isang babala ito, na ano, huwag kang magtiwala sa kayamanan. Huwag kang magtiwala sa lakas ng tao. At huwag kang magtiwala sa iyong puso. Bakit? Deceiving yan. Diverting, disappointing, and discouraging. Kaya huwag kang magtiwala dun. Kaya huwag kang magtiwala sa tao. Bakit? Ang tao ay limitado. Ang tao ay sinungaling. Ang tao ay lapses yan. So ito'y babala po sa atin. Kaya sabi ko, don't misplace your trust. Bakit lagi kang bigo? Parang lagi kang bigo. Bakit ka laging discouraged? Bakit? Maaari because you are misplacing your trust. Maybe you're misplacing your trust. Kanino tayo dapat magtiwala? At sino ang dapat nating pagtiwalaan? Pag sa tao, ang tao ay limitado. Ang tao ay sinungaling. Ang tao may lapses. Sabi ng Bible, huwag sa kayamanan, huwag sa lakas, huwag sa puso. Sabi ng Bible, ang puso ay higit na magdaraya sa lahat ng bagay. Ang sabi sa verse 10, ako ang Diyos, ang nakakatarok ng puso mo. So, kanino tayo? Sino ang dapat natin pagtiwalaan? Number 1, trust the right one. The proven Lord. Amen? The proven Lord. Doon tayo magtiwala. Subok na yan. Proven na ang Panginoon. Lalong-lalo na mga kaibigan, kung hindi nyo patiyak ang langit, huwag kayong magtiwala sa relihiyon. Walang relihiyon na magpagdadala sa atin sa langit. Walang taong sino mang magpagdadala sa atin sa langit. Walang simbahan na pwede magdala sa atin sa langit. Only Jesus Christ can take you to heaven because Jesus said, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me. Hindi po si Maria, hindi si Pedro, hindi si Ed Laurena, hindi sino mang pare, hindi man sino mang papa, kundi ang makapagdadala sa langit ay si Kristo lang. It's from the very mouth of Jesus Christ. He said, I am the way. He is the only way. Sabi ng Bible, ipinanak sa bayan ni David ang isang tagapagligtas. Si Kristo lang ho. Amen? Trust the right one. Tingnan nyo na lang yung buhay natin. Tingnan mo yung buhay mo. Tingnan mo yung buhay mo kung ano ang ginawa ng Diyos sa buhay mo. Di ba? Proven na ba ang Diyos sa buhay mo? Tanong ko yan, proven na ba ang Diyos sa buhay mo? Doon ka magtiwala sa Kanya. Panahon na para ituwid ang ating pagtitiwala. Ituwid ang ating pagtitiwala. Minsan, sobrang tiwala natin sa tao, minsan mabibigo ka. Inaasahan mong aaten, tapos wala. Pero, trust the right one. Huwag kang magkamali. Ang itinuro ng mga Israelite, mga praili na pumunta rito sa ating bansa, prailing Kastila, ang itinuro ay si Maria ang lapitan. Ay tinuro, simbahan ang lapitan. Pero ang Biblia nagtuturo, sabi ni Kristo, sino mang lumapit sa akin ay hindi ko itataboy. Sino mang lumapit sa akin ay hindi mapapahiya. Bakit? Siya lamang ang tanging daan. Proven Lord. Tandaan natin mga kapatid. Proven na yan. Nang hihina ka, kaya kang ibangon ng ating Panginoon. Proven Lord. Hindi gambling Lord. Proven Lord. That's this Jesus Christ. Amen? Hindi kayang gawin niya ng sino mang tao. Trust the right one. The proven Lord.
Number two, trust the reliable one, the powerful Lord. Reliable ang Panginoon. He is always on His throne, waiting for your call. Ilang tao ang tinatawagan mo, tumatawag sa iyo, pero ang tanong, ilang beses ang tumawag sa Panginoon? Reliable one. Only God is reliable because God is faithful. Ang Diyos ay tapat. Reliable yan. Ano mang sinabi niya, ano mang ipinangako niya, gagawin niya. Hindi katulad ng mga pangako natin minsan. Noong 2025, ilang Sundays na wala ka sa church? Ilang Wednesdays na hindi ka dumalo? Ang iba hindi naniniwala na ang Wednesday prayer meeting, hindi yan nagbabasa ng Bible, basa mo ang Book of Acts, daily at the temple. He is reliable because He is the powerful one, the powerful Lord. Siya po ang makapangyarihang Diyos. Paano maging makapangyarihang Diyos? God is omnipotent. Omnipotent. He is powerful. Ang mahirap sa tao, hindi sa Diyos. Ang imposible sa tao, sa Diyos, hindi imposible. Kaya nga pinanghahawakan ko as your pastor na yung ini-encourage ko sa inyo na tayo bibigyan ng Diyos ng auditorium na kasyang 5,000 seating capacity. Why? He is a proven Lord. Proven na siya. May kung hindi mo nararanasan, maybe it's because of your relationship with Him. Sabi ng Panginoon, I will supply all of your needs. I will never leave thee nor forsake thee. Pero bakit nararamdaman mo, parang iniiwanan ako ng Diyos? It's because of your relationship with Him. You need to get right with God. Are you listening? Makapangyarihan siyang Diyos, mga kapatid. Walang imposible sa Kanya. Tandaan po natin yan. Mga ginawa ng Diyos na miracle sa Old Testament, sa New Testament, tingnan mo ang Israelites, yung Israel from Egypt, gumawa ang Diyos ng miracle, tinawag niya si Moses na mag-lead, tatawid sila ng Red Sea, ay hanggang doon na lang, wala na, limitado ang tao, pero ang Diyos hindi. Inutusan ng Panginoon si Moses, hinati ni Moses ang dagat, sa magitan ng kanyang tungkod, and the Red Sea was divided. See? Pagkatapos as a dry land, pagkatapos dumaan sila, pagkatawid, sumusunod yung mga Egyptian, tinakip ng Panginoon. That is God's miracle. Si Job, sa buhay ni Job, sobrang pagpapala, sinubok siya ng Panginoon. Naubos yung kanyang mga hayop na inaalagaan, pati kanyang mga anak. Ang naiwan lang yung asawa. Sabi ni Job, Panginoon, di bali na ubos yung kayamanan ko. Di bali na ikaw ang nagbigay niyang mga anak ko. Nawala sila. Pero salamat sa asawang iniwan mo. Pero anong sabi ng asawa ni Job? Job, hindi mo pa itatakwil ang Diyos mo? Kalain mo yan. Inaasahan ni Job yung asawa niya. Kakampi niya, yung pala'y kalaban niya. Kaya dapat yung mga asawang babae, sundin natin ang leadership ng lalaki na kayo ay dinadala sa Panginoon. Pero ano sabi ng Panginoon? Ano sabi ni Job? Ang Diyos ang nagbigay, ang Diyos ang mag-aalis, purihin ang pangalan ng Panginoon. At the last part ng Book of Job, I think that was chapter 42, nakalagay dun. Anong ginawa ng Diyos? Because of His faithfulness, God doubled the blessing. See? Pinalitan yung kanyang mga anak na wala nang kasing ganda at kasing gwapo sa lugar nila. Yung kanyang 1,000 na baka, kung baka yun, ay naging 2,000. Dinubli ng Panginoon. Pero yung asawa niya hindi dinubli.
Amen. Trust the reliable one. Mahirap mag-rely sa tao. Sa Diyos ka. Kaya yung may mga taong nangangako, sinasabi ko, Panginoon, pagpalain niyo po itong anak niyo ito na nangako. Kayo po ang nakakatarok ng kanyang puso. Sa Panginoon ako nakikipusap. Alam niyo, in 47 years dito, hindi po ako nagpalimos, hindi po ako nanghingi sa kanino man. Sa Diyos ako humihingi at ginagamit yung mga members na sila'y mag-provide. Kapatid, kailangan kasi alam natin kung anong pundasyon ng ating pananampalataya. Ano yung pundasyon ng ating pananampalataya? If you have the wrong foundation, it will misplace your trust. Are you listening? Amen? So trust the right one. Bakit? Sapagkat ang tao, men are limited. Men are liars. Men have lapses. See? Kaya magtiwala tayo sa Diyos. Trust the right one. The proven Lord. Trust the reliable one. The powerful Lord. Mga miracles na ginawa ng Panginoon, alam niyo mga kapatid, until now, God can do miracles. Sa New Testament, yung mga pinagaling ng Panginoon, God still can do miracles. Alam niyo yung ministry ito, this is miracle. Started from the haunted house to the nightclub house. And now, God gave us this. Praise the Lord. Hindi po tayo nanghingi sa mga politician. No. Wala. Hindi tayo nanghingi sa senador, sa congressman, o sa kanino man. Tayo humingi sa Diyos. Bakit? Siya po ang may-ari ng lahat ng bagay. He is the creator. He is the owner of everything in this world. Are you listening? Amen. And then number 3, kanino dapat tayo magtiwala? Number 1, saan yun? To the right one, the proven Lord. Trust the reliable one, the powerful Lord. And then number 3, trust the rich one, the providing Lord. Sa Panginoon ka magtiwala, sabi ko sa inyo, He is the creator of heaven and earth. Amen? Ay minsan kasi tayo, sinusubukan lang, surrender ka na agad. Ay kung si Job ay nag-surrender, walang kasaysayang maganda si Job. Yung kanyang pananampalataya ay talagang, yung faith niya ay talagang nakatuon sa Panginoon. Kaya sabi ng Bible sa mga alagad niya, have faith in God. Magkaroon kayo ng pananampalataya sa Panginoon. Amen? He is the owner of all things. Ang tanong dyan mga kapatid, na-reach na ba natin yung level ng pagtitiwala natin sa Diyos? O tingnan mo si Abraham. Punta ka doon sa lugar na ito at dalhin mo si Isaac at iyong ialay sa akin. Sumunod lang siya. Bahagya ng magkaanak. Tapos hiningi pa ng Panginoon. Dinala dun sa Mount Moriah. Pagdating dun, sabi ni Isaac, handa ng lahat. Tapos na po yung paghahandugan, handa na po lahat. Sabi niya kay Abraham, Daddy, everything is prepared. Nasaan? Where is the lamb? Hindi sinabi ni Abraham, ikaw yun. Hindi. Inihaan niya si Isaac. Hawak niya, kutsilyo. Sarili mong anak, bahagya ka na nagkaanak. Ihandog mo ba yun? Nung sasaksakin niya na, the angel said, ano sabi ng angel? Nakita ng Diyos ang iyong pananampalataya. Kaya si Abraham ang ating ama sa pananampalataya. Dapat ganun po tayo magtiwala sa Panginoon. Magtiwala tayo, trust the rich one, the providing Lord. Amen. The providing Lord, and then trust the ruling one, the promoting Lord. Trust the ruling one. Ano sabi ng Bible? Sa Psalm 75 verse 6, for promotion cometh neither from the east,
nor from the west, nor from the south. Ha? Saan galing ang promotion? Sa Panginoon. Ang Panginoon ang nagpo-promote. Ang tao, pag nagtrabaho, talagang pinapagitan niya lahat para siya ma-promote. Pero pag ikaw'y anak ng Diyos, maging tapat ka lang. Ang sabi ng Bible, I trust the ruling one, the promoting Lord. Siya po ang nagpo-promote. Amen. Siya po ang nagpo-promote. He is the proven Lord. He is the powerful Lord. He is the providing Lord. He is the promoting Lord. Magtiwala lang tayo sa Diyos. Ang kapahayagan ng pagtitiwala sa Diyos ay ang pagkakaroon ng panatag na isip. Yun ang tunay na pananampalataya, pagtiwala sa Diyos. Iyong panghawakan yung kanyang pangako, panatag na panatag ka. Sabi, saan pastor natin kukunin? Magkano ang kailangan dyan sa 5,000 seating capacity? Bakit hindi lang natin itayo 3,000? Saan natin kukunin yan? Sa kanya, kanya to eh. Amen? Panatag. Panatag ang ating puso, mga kapatid. Dapat ganun po, mayroon tayong kapanatagan at magaan ang kalooban sapagkat tayo naniniwala that He is the right one. He is the reliable one. He is the ruling one. He is the rich one. He is the proven Lord. He is the powerful Lord. He is the providing Lord. And He is the promoting Lord. Kaya tingnan nyo, maraming mga Kristiyano nandito kayo ngayon. How about next week? Next Sunday? Wag na lang next Sunday. How about this afternoon? Kung ikaw ay Sunday morning Christian lang ng 2025, ipagpapatuloy mo ba yun? Sunday is for the Lord. Amen. Bigay natin niya sa Panginoon. Sapagkat yan ay sa Kanya. Ha? Tandaan po natin, dapat ay, sabi ko sa inyo, tayo po ay panatag. Ibigay natin yung linggo para sa Panginoon. Why? Because we believe that He is the right one, the reliable one, the rich one, and the ruling one. He is the proven Lord. He is the powerful Lord. He is the providing Lord. He is the promoting Lord. Ang tanong po, naabot na ba natin ang level ng pagtitiwala natin sa Diyos? Na hindi tayo nag-aalaala? Kasi minsan nagtiwala tayo sa Panginoon pero nagwo-worry tayo. Ibibigay kaya yan? Naku, huwag kang mag-expect kung ibibigay. Ha? Dapat ay buong pusong pagtitiwala. Ang Diyos ay may kakayahan na matugunan ang ating pangangailangan. Are you listening? Huwag kang mauna sa Diyos. Sabi ng Bible, there is a way that seemeth right unto man, but the end thereof is what? Distraction. Minsan kasi tayo ay gumagawa ng sariling diskarte. See? Hindi natin alam na ang inaapakan pala natin ay kumunoy na. Alam mo yung kumunoy? Na pag inapakan mo, hindi kanya dadalhin sa itaas. Pababa ng pababa. Pababa ng pababa. Unless somebody will help you. Pero tandaan natin mga kapatid, dumating man sa buhay natin, anumang pagsubok ng Panginoon, anumang palo ng Panginoon, kaya niya pa rin ikaw patawarin at kaya kanyang ibangon. Kaya kang ibangon ng Panginoon. Tandaan natin, I hope that this message will be a great reminder to us. Ito'y paalaala po sa atin. Huwag nating kalimutan ng Diyos. Don't forget the Lord. He is always on His throne. Gusto kanyang makausap. Call unto me, and I will answer thee. Paalaala po ito. Reminders to mga kapatid sa bawat isa sa atin. Kaya po yung Juda ay ganun katalamak ang kanilang kasalanan sapagkat mali yung kanilang pinagkatiwalaan.
Nagtiwala sila sa kayamanan ng tao. Nagtiwala sila sa kakayahan ng tao. Nagtiwala sila sa kanilang puso. Anong nangyari? Inilayo sila sa Panginoon. Ngayon, ilapit natin ang ating sarili sa Diyos. Huwag kang pumunta doon sa kumunoy. Huwag kang magkaroon sariling diskarte. Walang magre-rescue sa iyo, kundi ang Panginoon lamang.